Kumusta kayo mga bata? Kumusta ang inyong bakasyon? Sa bagong taon na ito, umaasa kami na patuloy kayong dadalo sa ating online children's meeting upang matuto ng mga kwento mula sa Biblia. Kami ang inyong mga shepherds, ako si Kuya JP, at ako naman si Kuya Primo. Sa araw na ito, ipagpapatuloy pa rin natin ang aklat ng Jeremiah. Pagbalik-aralan natin ang nakaraang kwento. Nakita natin sa nakaraan kung paanong ang kabataang si Jeremiah ay tinawag ng Diyos upang siya ay maging isang propeta. Nagdahilan siya at sinabing siya ay isang kabataan at hindi marunong magsalita. Basahin natin ang mga bersikulo 7 hanggang 10 tungkol sa pagtawag ni Jehovah kay Jeremiah. Jeremiah 1:7. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, "Huwag mong sabihin, ako'y isang kabataan, sapagkat saan man kita suguin ay naroroon ka. At ano mga iutos ko sa iyo ay sasabihin mo." 8. Huwag kang matakot sa kanilang mga mukha, sapagkat ako'y kasama mo na magliligtas sa iyo, sabi ng Panginoon. 9. Pagkatapos ay inuunat ng Panginoon ang kanyang kamay at hinipo ang aking bibig. At sinabi sa akin ng Panginoon, "Narito, inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig." Kaya tiniyak sa kanya ni Jehovah na huwag siyang matakot dahil siya ay ililigtas niya. Sa ating aralin ngayon, makikita natin kung paano nagnais ang Diyos na manumbalik ang kanyang bayan na gumawa ng 2 kasamaan at ang kanyang mga pangako sa kanila. Mga bata, bago tayo magpatuloy, umawit muna tayo. Mga bata, bago tayo umawit, basahin muna natin ang lyrics ng ating kanta. Sabayan niyo ako. Children, let us love the Lord, for He is a living Savior. Children, let us love the Lord, for He is a living Savior. Love, 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 love Him with all your heart. Mahal ng Diyos ang kanyang bayang Israel at itinuring ng Diyos ang kanyang sarili bilang isang asawang lalaki sa kanyang sinisintang pinili. Sapagkat ang bayan ko ay gumawa ng 2 kasamaan, nalikuran nila ako, ang bukal ng mga tubig na buhay, at gumawa para sa kanila ng mga tipunan ng tubig, ng mga sirang tipunan na hindi malagyan ng tubig.
ang kaharian ng Israel na nahati sa dalawa, sa timog at sa hilaga, ay kinalimutan at tinalikdan si Jehovah na naglabas sa kanila mula sa lupain ng Ehipto at nagdala sa kanilang sa mabuting lupain. Pinaalalahanan ni Jeremiah ang bayan na noon, nakaraang 100 taon, ang hilagang kaharian ng Israel ay tumalikod na sa Diyos. Ang mga taga-Assyria na kanilang kaaway ay binihag sila at itinaboy ang lahat ng mga Israelita sa malayong lupain. Ngayon, ang bayan ng Juda, ang kaharian sa timog ay tumalikod din sa Diyos. Nakita niya ang ginawa ni Israel at ang nangyari sa kanya. Gayunpaman, hindi natakot ang Juda at nakiapid din. Nakita ng Juda kung paano pinarusahan ng Israel sa masamang bagay na kanyang ginawa. Ngunit hindi natuto ang Juda. Sa halip sumunod siya sa Israel na gawin ang parehong bagay. Bagaman sila ay tumalikod sa Diyos, isinugo niya si Jeremiah na magpunta sa hilaga at hilingin sa Israel na manumbalik at aminin ang kanyang kalikuan. Sa paghiling sa Israel na bumalik, gumawa ng mga pangako si Jehovah sa kanya. Sinabi ni Jehovah na hindi siya titingin na may galit sa kanya sapagkat siya ay maawain at hindi magagalit magpakailanman. Kukuha siya sa kanila ng isa sa isang lungsod at 2 sa isang angkan. At dadalhin sila sa Zion. At bibigyan sila ng mga pastol ayon sa kanyang napupusuan na magpapakain sa kanila ng kaalaman at unawa. At mangyayari na kapag kayo'y dumami at lumago sa lupain sa mga araw na iyon, sabi ng Panginoon, hindi na nila sasabihin ang kaba ng tipan ng Panginoon. Hindi na iyon may isip ni maaalala, ni hahanap-hanapin, at ito ay hindi na muling gagawin. Sa panahong iyon, ay tatawagin nila ang Jerusalem na trono ng Diyos. At lahat ng mga bansa ay magtitipon doon sa Jerusalem sa pangalan ng Panginoon, at hindi na sila lalakad ayon sa katigasan ng kanilang masasamang puso. Hanggang dito muna ang kwento natin mga bata. Pakinggan ninyong mabuti ang ilang mahalagang punto sa ating kwento. Una, ang bayan ng Israel ay nakagawa ng 2 kasamaan. Sa pagtalikod nila sa Diyos, iniwan nila ang tamang daan at bumaling sa mga Diyos-Diyosan. Hindi sila naging matapat sa Diyos at lumihis ng daan. Mga bata, matuto tayong mahalin ang Diyos ng buong puso natin at huwag tayong tumalikod sa Kanya. Ikalawa, bagaman nagkasala ang Israel sa Diyos, nangako siya na hindi siya titingin na may galit sa Kanya, sapagkat siya ay maawain at hindi magagalit magpakailanman. Kung magkasala man tayo, ang Diyos ay maawain at ang Kanyang galit ay pansamantala lamang. Pero hanggat maaari mga bata, huwag tayong magkakasala. Ikatlo, nangako rin siya na bibigyan sila ng mga pastol ayon sa kanyang napupusuan, na magpapakain sa kanila ng kaalaman at unawa. Mga bata, kailan ba tayo napapakain ng kaalaman at unawa? Dito sa ating children's meeting. Ang ating mga teacher ay ang ating mga pastol na nagbibigay sa atin ng mga salita upang makaalam at maintindihan ang mga salita ng Diyos. Narito ang Bible verse natin sa araw na ito. Sabayan ninyo kaming bumasa, una sa Ingles at pagkatapos naman ay sa Tagalog. 1 Chronicles 28:9. If you seek Him, He will be found by you. But if you forsake Him, He will cast you away forever. Unang Kronika 28:9. Kung hahanapin mo siya, matatagpuan mo siya. Ngunit kung papabayaan mo siya, itatanggilan niya magpakailanman. Story time! Sa isang bayan sa Timog Luzon, may isang kabataan na ang pangarap ay makarating sa ibang bansa. Kaya ibinuhos niya ang lahat ng kanyang oras sa pag-aaral at hindi na siya nakadadalo sa kanilang panglingguhang pagsamba sa Diyos. Sinabihan siya ng kanyang ina
na ibigay ang kahit 2 oras para sa araw ng Panginoon. Isang araw ng linggo, nang siya ay paroon sa kanyang paaralan upang mag-research, bigla na lamang nagkaroon ng kaguluhan sa lugar na kinaroroonan niya. Hinahabol ng mga pulis ang isang lalaki na holdupper na bigla siya nang hilahin siya ng holdupper na dumaan sa kanyang harapan at ginawa siyang pananggalang laban sa mga pulis. Anong pagkatakot ang naramdaman niya? Wala siyang magawa sa oras na iyon at naalala niya ang kanyang ina na nagpaalala sa kanya na dumalo sa lingguhang pagsamba sa Diyos. Tumawag siya sa pangalan ng Panginoon at nagkaroon siya ng kapayapaan sa kanyang loob na ang Panginoon ang magliligtas sa kanya sa oras na iyon. Habang hila-hila siya ng holdupper, bigla na lamang natumba ang holdupper at nabitiwan siya. Nakita niya na nang natumba ang holdupper, hindi na ito gumagalaw. Inabutan sila ng mga pulis at nakita na wala ng buhay ang lalaki dahil sa inatake ito. Nagpasalamat siya sa Diyos dahil sa naligtas siya ng oras na iyon. Napag-isipan niya na maraming tao ang kagaya ng holdupper na ito na nakatalikod sa Diyos. Ang kanilang Diyos ay ang salapi na kinukuha mula sa kanilang pagnanakaw sa iba. Mula na nangyari ang karanasang iyon kay Ricky, nakita niya rin ang kalagayan niya sa harap ng Diyos. Siya rin ay nakatalikod sa Diyos at walang panahon upang lumapit sa Kanya. Ngunit, mapagmahal at mahabagin ang Diyos sa Kanya dahil siya ay anak ng Diyos at ang Diyos mismo ang nagligtas sa Kanya. Ano nga ba ang aral na makukuha natin mula sa kwento na ito? Hanapin muna natin ang Panginoon at ibigay natin ang unang pwesto sa Kanya. Oh, oras na para sa ating breakout rooms. Makinig kayong mabuti sa inyong mga shepherds at sagutin ang kanilang katanungan. Pagkatapos, magkakaroon tayo ng picture taking! Nag-enjoy ba kayo sa ating breakout rooms? Manalangin muna tayo bago tayo magtapos. Sumunod kayo sa panalangin. O Panginoong Jesus, O Panginoong Jesus, salamat po sa inyong pagsasalita. salamat po sa inyong pagsasalita. Sana ay matutuhan naming hanapin Sana ay matutuhan naming hanapin at mahalin ka at mahalin ka at huwag tumalikod sa iyo. at huwag tumalikod sa iyo. Minamahal ka namin, Minamahal ka namin, Panginoon. Panginoon. Amen. Amen. Hanggang dito na lamang ang meeting natin. Sa susunod na Sabado ay makikita tayong muli upang subaybayan ang mga kwento sa Biblia sa ganap na 2:00 hanggang 3:00 ng hapon. Para sa mga episodes na gusto nyong muling pakinggan, pumunta lamang kayo sa YouTube at i-search ang CIM Online Children's Meeting. Doon ay makikita ninyo lahat ng mga kwentong natalakay natin at mga kantang inawit natin sa bawat episode. Maaari din kayo mag-invite ng inyong mga kaibigan upang sila rin ay makarinig ng salita ng Diyos. Huwag nyo rin kakalimutang manalangin, magbasa ng Biblia at tumawag ng "Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus! Oh Lord Jesus!" Dahil kapag ginawa ninyo ang mga ito, kayo ay magiging mga mahusay. Hanggang sa muli, paalam!